Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nang ibinilanggo si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balitang mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit na maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na nanghuhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila'y kapwa mga mangingisda. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao. Pagkasabi niya nito'y agad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din sila agad ni Jesus at sila ay sumunod din sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ang kanilang mga upahang manggagawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay follow. May mga sandali sa buhay na hindi natin inaasahan. Ngunit kapag dumating, alam nating may hinihingi itong desisyon. Hindi ito laging dramatiko. Minsan, tahimik lang, isang tawag, isang paanyaya, isang tinig na sumisingit sa gitna ng karaniwang araw. Ganito ang simula ng Ebanghelyo ngayon. Walang kulog, walang himala muna, walang mahabang paliwanagan, isang pahayag at isang paanyaya. At sa puso ng lahat ng ito ay isang salitang humuhubog sa buong mensahe. Pagtugon, follow. Pagkatapos, madakip si Juan Bautista, nagsimulang mangaral si Jesus sa Galilea. Ang kanyang unang mensahe ay simple, ngunit mabigat. Natupad na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Magsisi kayo at maniwala sa mabuting balita. Ito ay pahayag ng panahon. May nangyayari na. May bagong yugto na. May pagkakataon na hindi dapat palampasin. Ang Ebanghelyo ay laging nagsisimula sa katotohanan ito. May ginagawa ang Diyos at hinihintay niya ang ating tugon. Ang pagtugon ay hindi basta reaksyon. Ito'y hindi impulsive na kilos. Ito ay malayang desisyon ng pusong nakarinig at nagpasyang sumagot. Ang panawagan ni Jesus ay hindi sapilitan. Hindi siya namilit, hindi siya nagbanta. Siya ay nag-anyaya. At dito nagsisimula ang drama ng pananampalataya. Sapagkat ang Diyos ay kumikilos, ngunit ang tao ay kailangang tumugon. Sa tagpong ito, lumakad si Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea at nakita sina Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Karaniwang araw, karaniwang gawain, karaniwang hanap buhay. At sa gitna ng karaniwan, dumating ang tawag. Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. Walang paliwanag kung paano, walang detalye kung saan patutungo. Walang kasiguruhan ng siguridad. Meron lamang pangako ng pagbabago. At ang nakakagulat, iniwan nila agad ang kanilang mga lambat at sumunod sa Kanya. Gayon din sina Santiago at Juan. Iniwan ng ama, ang bangka, ang dati nilang mundo. Ito ang lakas ng tunay na pagtugon. Hindi dahil malinaw ang lahat, kundi dahil mas malinaw ang tumatawag. Sa isang mas malalim na pagtingin, ang Ebanghelyong ito ay salamin ng ating sariling karanasan. Marami sa atin ang nakakarinig ng tawag ng Diyos, ngunit kaunti ang handang tumugon. Madalas nating sabihin, hindi pa ngayon, hindi pa ako handa, may kailangan pa akong ayusin,
Hindi masama ang mag-isip, ngunit minsan ang labis na pag-iingat ay nagiging dahilan ng pagkaantala. At ang pagkaantala kapag tumagal ay nagiging pagtanggi. Ang mga lambat na iniwan ng mga alagad ay hindi lamang kagamitan sa pangingisda. Ito'y simbolo ng seguridad, ng pagkakakilanlan at ng kontrol. Ang lambat ay ang nagbibigay ng kita, ng direksyon at pakiramdam ng katiyakan. Kaya ang pag-iwan nito ay hindi basta-basta. Ibig sabihin, ang tunay na pagtugon ay laging may kasamang pagbitaw. Hindi mo kayang sundan si Jesus habang mahigpit ang iyong pagkakakapit sa lahat ng mga dati, ng mga luma. May kailangang iwan upang may masunod. Sa ating buhay, ano ang ating mga lambat? Maaring hindi ito literal na trabaho, ngunit maaring ito ay mga kinagis ng gawi, relasyon na hindi nagbibigay buhay, bisyo, galit, takot o pangarap na hindi naman masama, ngunit pumapalit na sa Diyos. Ang tanong ay hindi kung may lambat tayo, sapagkat lahat tayo meron. Ang tanong ay kung handa ba tayong bitawan ito kapag tinawag tayo ng Diyos. Ang pagtugon ay laging may kasamang panganib. Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin. Ngunit, ang mas malaking panganib ay ang manatili sa dati kahit alam mong may mas malalim na tawag. Maraming tao ang nabubuhay ng ligtas ngunit hungkag. Abala ngunit wala namang saysay. Matagumpay sa panlabas ngunit uhaw sa loob. Sapagkat ang tunay na buhay ay hindi natatagpuan sa paghawak, kundi sa pagsunod. Kapansin-pansin din na ang tawag ni Jesus ay hindi lamang sumunod kayo, kundi gagawin ko kayong mamamalakayan ng tao. Ibig sabihin, ang pagtugon ay hindi lamang pag-alis mula sa isang bagay, kundi pagpasok sa isang misyon. Ang Diyos ay hindi basta kumukuha, siya'y humuhubog. Kapag tumugon ka, hindi ka mawawala. Ikaw ay magiging higit na ikaw. Ang tunay na bukasyon ay hindi pagbura ng pagkatao, kundi pagbibigay linaw nito. Sa ating panahon, maraming tawag ang umaagaw sa ating pansin. Tawag ng pera, tawag ng kasikatan, tawag ng kaginhawahan, tawag ng sariling ambisyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may tinig pa ring marahang nagsasalita. Sumunod ka sa akin. Hindi ito sigaw, hindi ito pilit, ngunit ito'y paulit-ulit at tapat. At ang tanong ay hindi kung naririnig natin ang tinig na ito, kundi kung pinipili ba nating tumugon, sumunod. Ang ebanghelyo ngayon ay hindi lamang kwento ng unang mga alagad. Ito ay kwento ng bawat taong kailangang magpasya araw-araw. Ang pagtugon ay hindi minsanang pangyayari. Ito'y araw-araw na desisyon sa maliit at malalaking bagay na piliing unahin ng Diyos, pakinggan ang kanyang salita at sundan siya kahit hindi malinaw ang buong larawan. Sa huli, ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa isip. Ito'y pagtugon ng buhay. At ang tanong na iniiwan sa atin ng ebanghelyo na ito ay tahimik ngunit mapanghamon. Kung dumaan si Jesus sa tabi ng ating buhay ngayon at tinawag tayo, anong ating gagawin? Mga kapatid, ano yung tawag ng Diyos sa ating buhay ngayon? At anong lambat ang hinihingi niyang ating bitawan upang tayo ay tunay na makasunod sa Kanya? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang patuloy na tumatawag sa gitna ng aming karaniwang araw. Bigyan mo kami ng pusong handang makinig at lakas ng loob na tumugon. Tulungan mo kaming bitawan ang mga humahadlang sa aming pagsunod at turuan mo kaming magtiwala sa iyong mga pangako. Naway ang aming buhay ay maging tapat na tugon sa iyong tawag. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.